Sabi po ng isang American Trappist, monk at Catholic theologian priest na si Thomas Hurt Merton. Sabi po niya ay, pride makes us artificial, humility makes us real. Sa Tagalog po, ang kayabangan ay ginagawa tayong huwad, ang kababaang loob ay ginagawa tayong totoo. So, ang payag pong ito, yung quotation na to, ay nagpapakita lamang po ng malalim na katotohanan tungkol sa puso ng tao. Kasi kapag tayo daw po ay nabubuhay sa pride or mapagmataas, kayabangan, ang nangyayari po doon kasi ay gumagawa lang, trying hard na gumawa ng isang image natin. Image na ibang version natin, ibang version ng ating sarili na nice nating makita ng iba. So yun yung usually ginagawa ng pag tayo ay nagpapakita ng kayabangan. Ngunit ang kababaang loob or pagiging humble, tayo ay napapalaya nito upang mamuhay sa katotohanan kung sino tayo sa harap ng Diyos. So meaning, kapag tayo raw po ay mapagkumbaba, bukod sa tayo ay totoo, nagpapakita tayo ng ating pagiging totoo, mas lalo tayo daw na napapalaya upang mamuhay sa katotohanan ng Diyos. Quotation, kayabangan, ginagawa tayong huwad or fake. Or ano ba yung term natin? Orokan, o plastic, mga ganyan, hindi totoo. So, ang kayabangan daw ay lumilika ng pekeng pagkatao. Kasi, pag tayo daw ay nagyayabang, para daw tayong aktor sa entablado. Kasi, yung kayabangan natin kasi, ano ba yung tinatago nun? Yung ating kahinaan, yung, ano pa ba yung ano? So, yung number one nga yung kahinaan, at saka gusto natin na laging mas above tayo sa iba pag pinapairal natin yung kayabangan natin. Okay? So in other words, hindi yun yung totoo, hindi yun yung totoo nating kinoconceal natin yung physically kahinaan yung kahinaan natin. Kasi ayaw natin makita na ay, napaka-weak pala niyan. Kaya ang gagawin natin, kung tayo yung mayabang, siyempre hindi tayo mayabang. Tinatakpan niya o kinoconceal niya yung ating kahinaan. Pinapoint ko lang po, yung kayabangan nga po ay parang kinoconceal lang niya kasi yung kahinaan po natin. Kagaya po kung naalala niyo po yung talinhaga ng Pariseyo at saka yung maniningil ng buwis sa Luke 18:9-14. Kung naalala niyo po yun. Isang Pariseyo na nagpakitang tao sa panalangin. Naalala niyo po? Then yung maniningil ng buwis na nagpakumbaba at humingi ng awa. So sino po yung huwad? Sino yung totoo? So obviously, ang huwad yung nagpapanggap na nagpapakitang tao na siya inananalangin. At ang totoo yung maniningil ng buwis. So, sino po pinaboran ng ating pong Panginoon? Of course, yung nagpapakumbaba. Kasi po yung kayabangan wala siyang room sa yung buhay kapag tayo ay mananampalataya. Kasi, unang-una, ang mapagmataas, ang pride ay, alam naman natin na hindi pinapaboran ng Diyos. Ano po? Sino pinapaboran ng Diyos? Lagi yung humble, yung meek, yung mapagkumbaba. Ano po? Kasi ito po personal na experience ko to. Ano po? Tag dito. Sa trabaho, usually may mga ganyan tayo especially pag ikaw ay nagtatrabaho sa isang like for example, public hindi siya yung parang religious na work lang. Katulad nung kami nasa public school or sa state university. Marami mga may encounter na ganyan tao. Ano po?
Madaling maintindihan kung hindi natin kapananampalataya. Kasi obviously, yung level kumbaga ng pag, paghahangad na maging mabuting tao ay maleles kasi una hindi sila namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos na ating pananampalataya. So okay lang 'yun. Ang medyo alarming at medyo nakaka-disappoint ay yung kapananampalataya mo, sila pa yung mapagmataas at yung pa yung ma-experience mo, magkakaroon ka ng encounter na magkakaroon pa kayo ng ano, ng conflict. So yan po yung struggle ko. So ma-share ko lang sa inyo na po. Yun yung struggle ko sa aking work. Na mismong kasama ko na ang worst pa nito, Bible school graduate siya. So ako na lang nagsasabi po sa mga kasama ko na ako yung nahihiya sa inyo kasi hindi ko intention na ganito, ganyan. Nagpapaliwanag patuloy ako. Pero yun nga po, bakit po dumating sa puntong yun at napaisip ako na naghanap ako ng inspiration para lang masabi ko na ano ba yung kalooban ng Diyos. Ano po. So, to make the story short, basta lumapit po kami sa point na kami ay pinag-ayos na nung aming head kasi ayaw ko tigilan. Mas bata po sa akin ito. So, ang ginawa ko na lang po, kasi ano siya, mas matapang. So, na-realize ko na lang personality niya. So, hinayaan ko bilang mas matanda. Hinayaan ko siya magsalita. At end po no aming pag-reconcile, pagmamagitan ng aming head, ay nagsorry ako. Kahit pwede ko pang sagutin yung kanyang ina-accuse pinagbibintang niya sa akin. So nagsorry ako, okay na. So akala ko po okay na. Yun actually almost 1 year na gap namin eh. Kasi nga marami akong mga bagay na hindi nagustuhan. Na alam nyo, ewan ko na-experience nyo, alam nyo kayo yung na-offend, ang ending, ikaw pa yung naka-offend. Parang ganun yung sitwasyon namin. Ano. So, yun nga po, okay na. Tapos, pagkatapos po ng ilang araw, nagkita ulit kami, hindi ko alam kung ano na issue niya, at ganun, bumalik ulit sa dati. Sabi ko, ang parang sa loob ko na lang po ay, wala na sa akin to siguro, kasi nagsorry na ako eh. So, yun na lang ina-explain ko po dun sa sa aking mga kasama. Mga kasama po namin ay mga ibang faith, ano po. At yun nga po. Kaya na-realize ko na ito siguro yung nagpapakita lamang na kasi nga marami nga pong I assume marami siyang weakness kasi kaya siya nagiging mapagmataas. Ano po. So yun, yun po yung aking struggle. Kaya medyo relate po ako dito sa passage na to. Kaya, so kung ang pagiging mapagmataas ay na ginagawa po tayong huwad, paano po tayo magiging totoo? Ang sabi po dito ay kababaang loob or humility. So ang humility po, ang pagiging humble, ano po, para sa iba o para sa ilan, pagiging humble ay parang weakness, which is hindi totoo yun. Huwag kayong maniniwala doon. Kasi pagiging humble, ito ay pagiging tapat sa ating sarili. Sa ating pong pananampalataya, ang pagiging humble ay marunong magsabi na, kailangan ko ang Diyos, kailangan ko ang biyaya, at ako ay patuloy pang magpapahubog o magpapamold. Ano po? Sabi nga po sa Mikas, Kapitulo 6, talatang 8, sabi, ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, gumawa ng matuwid, umibig sa kaawaan at lumakad na may pagpapakumbaba sa iyong Diyos. So sabi po dito, kapag tayo daw po ay nagpapakumbaba, hindi tayo nagpapanggap sa Diyos. Walang pagpapanggap pag tayo ay nagiging humble. Hindi lang sa Diyos, sa ating pong pakikipag-relate sa ating pong kapwa. Tayo ay nagiging totoo sa Kanya at nagiging totoo po tayo sa ating kapwa. So, ito po ba ang pinaka-best na example dito? Siyempre, hindi tayong tao. Pinaka-best na example po dito ay ang ating pong Panginoong Hesus Kristo.
Siya po ang pinakamataas na larawan ng kababaang loob. Ano po? Um, Sabi nga po sa Pilipos Kapitulo 2, mga talatang 3 hanggang 8, ito iano ko na lang po, ipapasadahan ko na lang po. Sabi doon, huwag ninyong gawin ng anumang dahil sa pansariling hangarin, kundi sa pagpapakumbaba ay ituring ang iba na higit kaysa iyong sarili. Actually, ito po yung kalooban ng Diyos. Laging iisipin po natin na mas higit ang iyong kapwa kaysa iyong sarili. Kasi ganun po mismo ang ginawa ng ating pong Panginoong Hesus. Laging mas higit ang iba kaysa sarili, hanggang sa kanya pong sakripisyo. At makikita nga po natin later on sa verses 5 to 8, yung po sinasabi ko, nagpakumbaba po siya hanggang sa krus. So kung ang walang kasalanan ng Kristo ay nagpakumbaba, so tayo pong mga tagasunod niya, ano pong gagawin natin? Dapat po ay meron din po tayong pusong mapagkumbaba. So tanungin po natin ating mga sarili, ako ba ay nagpapanggap o nagpapasakop? Mas mahalaga ba sa akin ang image o yung integridad? O ako ba ay mukhang banal o tunay na banal? Tayo ba ay banal ng aso o santong kabayo? Hindi. So, gusto ba natin maging mukhang banal o yung yung integridad ng ating pong tunay na o pagiging tunay na banal ang ating pong hangarin. Pagiging tunay na banal, again babalik po dun sa tayo dapat number 1 ay maging humble. Ano po? Hindi mababago ng Diyos ang pagkataong ating pinapanggap. Ano po? Binabago niya ang ating tunay na sarili. So kung tayo po yung nagpapanggap, alam niyo pa, mahirap baguhin yung taong nagpe-pretend, di ba? Naranasan niyo na po yung nagtatry kayong kausapin yung pero nagpapanggap lang pala siya. So, pero kung tayo po ay tunay sa ating sarili, mas madali po tayong magbago. So, ang kaharian po ng Diyos, sa kaharian po ng Diyos, so kung ang hinahangad po natin ay maranasan po ang kingdom of heaven o kaharian ng Diyos, ano pong meron doon? Sa mga itinuro po natin po Panginoon Jesus, ano po yung message niya? Ang mga mapagmataas, ano po ang ginagawa niya? Ibababa. Ano po? Ang mapagkumbaba ay itinataas. Ang mga peke o wad ay ine-expose niya at ibinabagsak. At ang totoo ay tumatayo sa biyaya. So yun po, tingnan lang po natin yung messages ng ating pong Panginoong Hesus. Basically, yun lang po. Ang kingdom, akala po ng mga tao nung sinasabi niya, kaharian, yung physical na building na may king, hindi. Ang kaharian po yung community, yung experience, yung kingdom na sinasabi niya. So, ang kingdom ay, ang kaharian ng Diyos na tinuturo ng Panginoong Hesus ay parang movement. Hindi siya kingdom. Kaya nga siya na ending pinapako sa cross kasi na-disappoint yung mga tao. Kala nila ang Panginoong Hesus ang kanilang magiging bayani at magiging yung tatanggalin sila as the history says. So yun po. So ang kaharian ng Diyos, tinataas, ang mapagmataas, binababa, ang mababa ay tinataas. So, ang nais ko pong iwan sa atin ay mas piliin po natin ang maging totoo sa harap ng Diyos.